Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Masaganang araw po. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Shout out sa akin Kuya Ronnie. Napakasipag mag-share. Dahil na naman sa bagong kapanalig na may bahagi ng ating YouTube podcast. Kayo po mga kapatid, ibinabahagi niyo po ba ang mga napupulot niyong magagandang salita ng Diyos, mga nakatulong sa inyong mga salita ng Diyos, mga nakatulong na empowering words, empowering quotes, empowering scriptures? Tinawag po tayong ibahagi mga kapatid, dahil if you aren't growing, we are dying. And measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Ano po ang dasal ni Bishop Pabilio? Lord Jesus, I love you so much. Teach me, turuan mo po ako to love you more. To love you more, Lord Jesus. At Holy Spirit, tilas ko na po ang aking mga kamay. Nakapikit na po ang aking mga mata. I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Sa Panginoon, scriptures na binahagi ni Sister Cecil nasa Psalms chapter 5 verse 11. It says, "But let all those who take refuge in you rejoice. Let them always shout for joy because you defend them." Dinidepensa niya, pinagtatanggol niya ang mga sumusunod sa kanya, mga matutuwid na mga tao. Let them also who love your name be joyful in you. Oh, napakaganda po. 21 skills that will pay you forever, courtesy by my friend Robert McMillan. Napakasipag magbigay ng empowering words at matuwid na Kristiyano itong si Robert McMillan. Siya po nagbigay sa akin ng mga librong tulad ng The 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus Christ noong 2016 na binabasa ko daily sa grasya ng Panginoon. At noong 2013, binigyan niya ako ng New King James Version Bible na mayroong 800 lessons ni John C. Maxwell. Hardcover, tinawag po itong The Leadership Bible ni John C. Maxwell. Ito na po ang 21 skills that will pay you forever. Sabi nating kapatid, kapanalig, sana nasa akin lahat itong mga katangian na ito, mga abilidad na ito. Ang sagot ko naman, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kung sisikapin natin ma-develop ang mga abilidad na yan, at tutulong din tayo para ma-develop ang mga abilidad ng ibang tao na gusto rin natin sila ay magtagumpay, hindi lang tayo, tutulungan tayo ng Panginoon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito na po, number 1. Ability to sell and negotiate. Number 2. Ability to convey what you think and feel. Number 3. Ability to break a process down into smaller steps. 4. Ability to shut up, listen, and learn from others. Number 5. Ability to adapt, improvise. Ability to adapt, improvise, and overcome obstacles. Improvise po. 6. Ability to read, understand, and memorize. Madidevelop ang ating thinking, ating brain pag tayo ay nagbabasa, uunawain ang binabasa, at memorize yung mga scriptures. Vitamina po ang salita ng Diyos na memorize, binabasa natin. Turo ng isang dakilang scientist na Kristiyano na si Dr. Caroline Leaf.
Ito na po ang number 7. Ability to walk away. Pagka hindi ka na masaya sa relasyon mo or sa trabaho mo, ay kailangan ma-develop yung walk away pero with respectful pa rin. Sabi ng isa kong kaibigan sa BNI nung hindi kami magkasundo ng asawa, imbis na mag-away kami ng mag-away, habang mahal pa namin ang isa't isa, naghiwalay kaming maayos. Yan, dito sa Canada, naghiwalay kaming maayos. So, ability to walk away. Hindi po tayo tinuturuan mag-rebelde. Madidevelop yung abilidad na yan kung i-discern mo, kung magkaroon ka ng meditation, self-reflection. So kung hindi ka pinapahalagaan sa iyong karelasyon, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, ay kailangan mong ma-develop ang abilidad to walk away. Madalas ayaw natin yan yung ganyang paghihiwalay. Pero kailangan kung kinakailangan. At kailangan, sabi ni John C. Maxwell, kung mag-walk away ka, alam mo ang patutunguhan mo. Usually, ang mga empleyado nag-walk away, hindi dahil hindi na sila magtatrabaho, kundi dahil ayaw na nila sa kanilang amo. Ang pagpapatakbo ng amo ay ayaw na, kaya ayaw nang makita ang amo, so sila ay nagre-resign. Pero lilipat lang sila. Yan ang realidad, mga kapatid. Number 8, ability to manage time effectively. Number 9, ability to stay positive and optimistic. Nasa mind po yan. Ang attitude ay paintbrush. Yes, paintbrush ng ating mind. The little difference is attitude. The big difference either positive or negative attitude. Yan po ang quote ni John C. Maxwell. Little difference lang yung attitude, pero the big difference is either positibo or negatibo. Number 10, ability to make decisions based on facts, not based on emotions. Opo, mahalaga po na tayo nagdesisyon base sa facts at hindi po tayo nagpapadala sa ating mga desisyon na lalo na pagka tayo ay mayroong negative emotions na greed, hatred, anger, revenge, superstition, fear, and jealousy. Yang 7 mental dynamite na negative emotion ay iwasan natin dapat yan. At kaya natin iwasan yan through practice. Little by little po ang pag-self-discipline. Little achieved through little by little lang pag self-discipline sa isip. And then, number 11, ability to speak in front of large audience. Madalas tayo ay may stage fright po tayo, natatakot tayo magsalita. The greatest fear natin mga tao daw ay yung pagsasalita sa malalaking audience, sa large audience. Takot po tayo magsalita kasi bakit tayo natatakot magsalita sa mga maraming tao, large audience? Dahil ayaw nating kutyain tayo. Kaya tayo natatakot. Pero kung magpo-focus ka dun sa mensahe mo na ibibigay mo at humingi ka ng tulong sa banal na espiritu, pinapractice mo pa, hindi mo memorize kasi ang memorization na may mental block ka Dapat isuko mo yan sa Panginoon at sa iyong subconscious mind tulad ng ginawa ni Reverend Frank Gonzalos nung ayan na yung kanyang pananalita sa public na tinawag niya sa kanyang pulpito, ay nalimutan niya ang kanyang notes. Pero dahil na-practice niya yun, dahil nagdasal, yumuko sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon, lalong naging napakagandang resulta ng kanyang talumpati. Anong gagawin niya sa 1 milyon? In 36 hours, dumating yung 1 milyong idea into a reality. Naging
Philip D. Armor Institute. So, tandaan po natin, Reverend Frank Gonzalos. Ang kanyang talumpati, sinuko niya sa Panginoon at isinuko sa subconscious mind. Kaya subconscious mind ang nag-take over. Siyempre, sa ayuda at tulong ng Banal na Espiritu. Number 12, ability to keep trying even after failure. 13, ability to invest money, especially for heavenly things. Mag-invest po tayo for heavenly things, lalo na dito sa pakikinig ng mga spiritual na audios, pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng mga self-help books. Hindi ka na nakikinig basta-basta ng music sa iyong kotse. Ang kotse mo ay ginawa mong mobile classroom. 1 oras lang daw a day in 5 years. Ikaw daw ay daig na daig mo pa ang nag-masteral degree kung ikaw ay nakikinig ng self-audio books sa iyong sasakyan. Papasok, kung halimbawa 30 minutes, and then pauwi, 30 minutes, 1 hour po yan. Pera pa ang break time mo kung gugustuhin mo. And then, ability to do things irrespective of situation. Number 14 po yan. 15, ability to self-analyze. 16, ability to learn how to learn. Abilidad yan, yung paano matuto. 17, ability to understand what others feel. Yan, isa sa napakagandang leadership secrets ni Lord Jesus Christ. Siya ay talagang nagdadalamhati din, lalo na nung nagdalamhati ang kaibigan niyang si Mary. Naiyak na iyak dahil namatay ang kanyang kuya na si Lazarus. So 3 magkakapatid po yan. Si Martha, si Mary, saka si Lazarus. Kaibigang matalik ni Lord Jesus Christ yung 3 na yan, lalo si Lazarus. Sabi ng mga nakakaintindi pa ng sa Bible, hindi umiyak si Lord Jesus Christ, humagulgol dahil kaibigan niya si Lazarus. Umiyak si Lord Jesus Christ nung nakita niyang umiiyak, humahagulgol, nagdadalamhati ng todo si Mary. Kaya nahabag siya kay Mary. Number 18, ability to remain consistent. 19, ability to master your thoughts. So, the first organ you master is your mind, sabi ni John C. Maxwell. Totoo po yan. If you don't master yourself, or you don't control yourself, you cannot control anything else, sabi ni Napoleon Hill. 20, ability to write words to persuade and influence others. Persuade and influence others. And number 21, panghuli, ability to ask for help. Bago po natin reviewin ang episode 27, ay tayo ay magbasa ng Kawikaan chapter 7 because A7 po ngayon. So Tagalog po ito. Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 27. Ito na po. Pag nilay-nilayan po natin, pwede po natin i-google yan, basahin natin. Kung wala tayong sariling Bible, nasa Google po ang lahat. At ang pinaka-the best na library ay nasa YouTube. Piliin po natin yung magkakapagbigay ng value, ang panonoorin. Huwag tayo magsasayang ng oras. Ang oras ay hindi sinasayang. Ilang oras, 1 taon ang dinideposito ni Father God in heaven sa ating life account? 8,784 hours. Bakit? Kasi kasama ang leap year, 366 days times 24 hours equals 8,784. And then, ito na po, ang Kawikaan 7, versikulo 1 hanggang 27. Ito na po. Aking anak, salita ko sana ay ingatan.
itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagaan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay turing mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Ang babaeng mapangalunya. Ito na po ang verse 6. Ang babaeng mapangalunya. Ako ay tumungaw sa bintanang bukas at ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita'y maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungo sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa sa ilalim ng hating gabi kapag tulog na ang madla. Ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapangakit, mapanlinglang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses, kilos niya ay maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayoy sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik, at ang kanyang sasabihing punong-puno ng pang-aakit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog, katatapos ko lang tubdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ikay salubungin, mabuti nakita kita sa pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal, linong buhat sa Ehipto, iba't iba ang kulay. Ito'y aking winisikan ng pabangong mira, bukod pa sa alo at mabangong kanela. Halika at bigyan daan damdamin ng isa't isa, ang magdamag ay uubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, sa asawa ko'y nasa malayo, pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapangakit, ang lalaki ay nahimok, sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin, sa matador ay sumusunod. Mailap na usa sa patibong ay nahulog. Hanggang sa puso nito ang palaso ay maglalagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya namamalayang buhay pala ang katumbas. Hindi niya namamalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig at dinggin mo ang salitang mula sa aking sa aking bibig. At dinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Huwag mo ngang hayaan ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Ito na po ang last two verse, 26 and 27. It says, sapagkat marami na ang kanyang napahamak at hindi na mabibilang, nabuwal sa kanyang yapak. Sa buhay niya'y
nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Amen. Napakagandang Kawikaan 7. Tanong, ano po ang take home po ninyo sa episode 27? My deepest desire sa iyo, anak, ay matutunan mo na iasa mo sa akin ang lahat o sa lahat ng sitwasyon. Ano ang mga pinagagawa ni Lord Jesus Christ sa episode 27, September 6? Do everything in dependence on me. And then, my deepest desire for you is that you learn to depend on me in every situation. I move heaven and earth to accomplish this purpose, but you must collaborate with me in this training. Teaching you would be simple if I negated your free will or overwhelm you with my power. Negated ay pagkaila or tanggalin. My power. However, I love you too much to withdraw the God-like privilege I bestowed. Ipinagkaloob ko sa iyo, anak, ang aking imahe na ikaw ay aking image bearer. Gamitin mo ang kalayaan mo ng super talino, ng super tunong, sa pamamagitan ng pag-rely on me constantly, sa pamamagitan ng pakikipagniig, pakikipag-ugnayan sa Panginoon, at iasa ang Panginoon, lalo na yung kaya niyang supernatural na paraan niya, at ang mga abilidad natin ay develop natin, speaking, ang ating kumpiyansa, ang ating pananalapi, ay dapat ini-invest natin sa heavenly things, hindi po earthly things. Ang earthly investment ay nawawala, kumukupas. Halimbawa, bumili ka ng BMW, isang sakay mo lamang dyan, ilang sakay, devaluated na kagad ang presyo niyan, basta nagamit ng mga sasakyan or ano pang mga gamit, lumuluma, kumukupas, ay bumababa po ang value niyan. Pero ang investment natin para sa Panginoon, ang pagpili natin na tayo lumago, na lagi nating sasabihin, iisipin, gagawin na God is forever in control, at ibigay ang nag-iisang kredito sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa pagtatapos sa episode 27, thus you enjoy my presence and my peace. Kapag nakipag-commune ka sa akin, nakipag-collaborate ka sa akin, ay darating sa iyo ang aking presensya ng kataas-taasan Diyos. Wow! Marami kang magagawa, accomplish so many things. At madali mo ng tanggihan, tulad ng mapang-akit na babae sa Kawikaan 7. Naakit yung mangmang na yun dahil wala din sa kanya ang Diyos. Hindi siya marunong humindi. At para siyang baka ng kakatayin ng matador, kusang loob, dahil naakit na siya ng babaeng mapang-akit. At ang babae na yan ay may asawa, umalis lang para magtrabaho, pero anong ginawa ng asawa ay nakikipagniig sa ibang kandungan. Binibiktima niya ang mga mangmang, inaakit niya ang mga naaakit na mga tao. Pero kung sabi ng mga ngaral, kung ikaw ay madunong, hindi ka maaakit. Lalo na kung takot ka sa Diyos, ang takot mo sa Diyos ay reverent, ibig sabihin respect, so much respect sa Panginoon. Natatakot kang gumawa ng kasalanan, natatakot kang palungkutin ng Panginoon sa ginagawa mo, sa iniisip mo at sinasabi mo, at kakapit ka sa Panginoon, kaya tutulungan ka niya, mga kapanalig. Ito na po ang episode 28. Magalak ka sa init ng aking
presensya na lumiliwanag sa iyo. Magalak ka sa init ng aking presensya na lumiliwanag sa iyo. Ang scriptures po ay nasa Isaiah 61:10. Isaiah 61:10. Ay, ito po. It says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, as a bride adorns herself with her jewels. And then Romans chapter 8 verse 1 hanggang 2, it says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. And verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me from the law of sin and death. Papuri sa Panginoon. Ito na po ang mensahe sa atin lahat ni Lord Jesus Christ, episode 28, September 7, Jesus Calling. Napakagandang libro ni Sarah Young for 365 days, enjoying kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Ito na po. Enjoy the warmth of my presence. Ang warmth ay init. Shining upon you. Feel your face tingle as you bask in my love light. I delight in you more than you can imagine. I approve you continuously, for I see you clock. Binihisan, nababalutan ng aking liwanag. Clock in my light. Arrayed in my righteousness. Arrayed ay nakaayos. I arrayed in my righteousness. There is no condemnation for those who are clothed in me. Walang paghahatol sa aking kung ikaw ay papanig sa akin o kung ikaw ay babalutin ko ng aking salvation, ng aking pagmamahal, ng aking presensya, sabi ni Lord Jesus Christ. There is no condemnation for those who are clothed in me. That's why I abhor. Abhor is suklam, the use of guilt as a means of motivation among Christians. Some pastors, mga pastor, try to whip, nilalatigo their people into action with guilt-inducing sermon. Guilt-inducing ay pagkakasala na nakakahikayat. This procedure, mga pamamaraan, can drive many people to work harder, but the end does not justify the means. Guilt i-booking. I-booking ay pumukay. Guilt i-booking message can undermine, undermine the very foundation of grace in a believer's heart. A pastor may feel successful when his people are doing more, but I look at their hearts. I grave, ay dalamhati
when I see grace eroding ay gumuguho, pagguho with weeds, mga damo of anxious, balisa, works creeping in, gumagapang, creep. I want you to relax in the assurance of my perfect love. The law of my spirit of life has freed you from the law of sin and death. Ang Google Translation ng assurance ay katiyakan. Ang creep ay gapang, gumagapang. Partikular ang mga ahas na gumagapang. Pinagtataka ng mga ngaral, bakit daw ang mga ahas ay nakakagapang sa batuhan? What a wisdom, eh? Ito na po ang pagninilay-nilay natin at pag-summarize sa episode 28 sa grasya ng ating Panginoong Hesus. Tayo daw ay magalak sa presensya or sa init ng presensya ng ating Panginoon na lumiliwanag sa atin lahat, tawag ito, feel your face. Maramdaman mo sa iyong pagmumuka ang aking pagmamahal na mayroong liwanag. I delight. Ako'y nagagalak in you, sa iyo anak, more than you can imagine. Nagagalak ng todo-todo daw ang ating Panginoon. Higit sa ating pag-iisip, higit sa ating maabot ng ating imahinasyon. At inaaprobahan kita anak, continuously. Yes. Isa lang ang kailangan nating approval. Hindi natin kailangan ng approval ng ibang tao, mga kapanalig. Usually, ay people pleaser po tayo. Nag-aantay tayong maaprubahan ng ating mga kapwa. Pero isa lang ang dapat nating asamin, ang approval ng Panginoon. Kasi kahit aprubahan ng boss mo, ang increase mo, ang promotion mo, aprubahan ng mga tao ang iyong produkto o serbisyo, pero kung walang approval ng Panginoon, blankong tagumpay po yan. Blankong tagumpay. Ibig sabihin, walang silbing tagumpay pag hindi inaprubahan ng Panginoon. Kukupas agad. Maglalaho agad. Kaya nga, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin dito, for I see you, clock, nakikita kita na nababalot sa aking liwanag. I arrayed, nakaayos ng mabuti, maayos na maayos, sa aking katuwiran, sa aking righteousness, sabi ng Panginoon. At walang kondemnasyon, walang hatol sa mga taong sumusunod sa akin, sa mga taong nagbibigay ng gloria sa akin, sa mga taong binalutan ko ng proteksyon, ng salvation, na nagpabalot din, yes, na nagpahintulot sa akin. Ibig sabihin din yan, kasi hindi ka pipilitin ng Panginoong Hesus kung ayaw mo eh. So, dahil binigyan kanya ng free will, pag nilay natin, hindi niya tayo ginawa as a robot. Pinalaya niya tayo, binigyan ng free will, mamili ka, liwanag or kadiliman, buhay o kamatayan, biyaya or sumpa. Mamili po tayo, mga kapanalig, through sa ating pag-iisip. Sa isip muna pumapasok ang lahat. Kaya nga, I abhor the use of guilt. Abhor ay kinasusukliman ko ang gumagamit ng mga guilt. Ang guilt ay pagkakasala. A means of motivation na ginagamit nila ang guilt sa pamamagitan ng motibasyon among Christian. Ang ibang mga pastor, sabi ni Lord Jesus Christ,
ay sinubok na latiguhin ang mga tao para para kumilos with guilt-inducing, ibig sabihin with pagkakasala na nanghihikayat. So, pastor pa ang nanghihikayat ng kasamaan. Mag-iingat po tayo. Tayo ay magnilay-nilay sa mga sinasabi ng ating pastor. Ang mabuting paraan po dyan, kung ano yung bunga sa'yo. Kung ikaw ay nagiging loving, forgiving, mahabagin, dahil sa pastor mo ay mahabagin, loving, at forgiving, yun ang bunga mo. Kaya purihin ng Diyos, mayroon kang pastor na ganoon, na natatakot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, at kinasusuklaman ang mga gawain ni Diablo. Opo, kasuklaman natin ang gawain ng Diablo, mga kapanalig. Kaya po natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Itong pamamaraan ay para iiwas ang mga tao, imaniobra ang mga tao na para sila ay magtrabaho ng todo-todo. Pero ang huli ay hindi nagbibigay ng justification, ng rason, the means, guilt, ibuking ay pumukay, umalis, and message can undermine. Ang kanilang mga mensahe ay para panghinain ang kalooban ng mga tao. In the very foundation of grace in a believer's heart. Ito po ang pundasyon sa grasya ng mga naniniwala sa kanilang puso, sa taos-puso nilang paniniwala sa paghihikayat ng mga pastor ng mga guilt-inducing pagkakasala na nanghihikayat. Ang isang pastor ay pwedeng maramdaman or maranasan ang tagumpay kung ang kanyang mga tao ay nagsisikilos lang maganda para sa Diyos, nagbibigay ng ikapo, naglilingkod sa simbahan, mga ushers, mga volunteers, at iba pang mga gawain ng Diyos, pinapalaganap ang mga salita ng Diyos. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ dito, I want you to relax in the assurance of my presence, perfect love. Gusto kong mag-relax ka, anak, na ang kasigurahan ay ang aking perpektong pagmamahal sa iyo, anak. At tanggapin mo ang the law of my spirit, ang batas ng aking espiritu ng buhay ko has freed you. Alalahanin natin, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan si Lord Jesus Christ. Pinalaya niya tayo sa kanyang kamatayan sa krus sa ikatlong araw na buhay at naluklok sa kanan ng Ama. Pinalaya kita sa batas ng kasalanan at kamatayan. So, episode 28, magalak po tayo sa init ng presensya ng ating Panginoon na lumiliwanag sa ating lahat. Sikapin po na tayo ay magalak, nasain, namnamin, pasalamatan ng Diyos sa presensya niya na nagbibigay ng liwanag sa atin, nagbibigay ng proteksyon sa atin, na nagbibigay daan para tayo magtagumpay, tagumpay na kinalulukdan ng ating Panginoong Ama sa langit. That's it, mga kapanalig, ang episode 28, September 7, ang inyong brother Nico Cruz. Nagpapasalamat at nagmumungkahi. Opo, nagmumungkahi lang po na kung gusto nyo i-share, mag-subscribe, mag-like, mag-comments po. Merong comments below na ini-upload ng aking anak manugang na si Patrick. 2 oras ang kanyang kinukonsumo. At ako ay
nagagalak na maibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Yes, ang salita ng Diyos at salita ng buhay na galing sa Diyos. God is forever in control. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapanalig. God bless. Bye now.